Good morning, ma'am. Yes, you may sit down, please. Ito ang proposal namin para sa bidding. Kumpleto na ba mga credentials ito? Yes, ma'am. Bagong bidder. Yung Xerox copy ng lisensya bilang legal contractor, narito na ba? Nandyan na ho, ma'am. Nakaipit lang. Kailan ho ba ang proposed target ng operation, ma'am? Right after ma-evaluate kung sino mananalo sa bidding, papapasa sa kamay niya ang kopya ng blueprint. Ma'am, wala na ho bang mga additional requirements? Wala na. Kayo ba si Mr. Orbus? Hindi ho. Ako si Arnel Songko, project engineer ng Orbus Construction Firm. Ma'am, magpapaalam na ho ako. O sige ho, tatawagan ko na lang po kayo. Thank you. Ma'am, anong construction firm yun? Orbus Construction? Padre, kilala ko si Orbus. May prinsipyo at parehas magpatrabaho yan. May kalaban na naman tayo. Tignan natin. Castor, Rigo, imbitahan niyo siya. Sabihin niyong gusto siyang makadeal ng Alincaste Araneta Construction Firm. Tandaan niyo, lahat ng hayop ay may kahinaan. Kung siya man ay isang kambing na mahilig manuwag at mahirap hatakin, sa naiisip ko, pwede siyang maging maamong tupa. Salamat naman at pinagbigyan mo ang imbita namin, Mr. Orbos. Walang dahilan para ako itumanggi. At isa pa, gusto ko naman kayo makaharap. Makilala. Mahalagang bagay ang iimportahin namin sa'yo. Kasing halaga rin ang tatanggapin mo kung sakali. Siguro naman hindi na masamang halagang 20 million pesos. Malaking pera yan, Mr. Alincaste. Magbula na maging kontraktor ako. Hindi ko pa kinita ang ganyang kalaking halaga, Mr. Araneta. At kikita ka ngayon sa napakasimpleng paraan. Hindi ka na mahihirapan pa. Hindi ka na mamumuhunan pa. Tataasan mo lang ang bidding, Mr. Orbus. At mapapasayo ang 20 million pesos. Sa madaling salita, binibili niyo ako. Hindi ikaw, Mr. Orbus. Ang proyekto. At kung hindi ako pumayag, Papayag ka, Mr. Orbos. Magandang alok namin sa'yo. alam ba ninyo kung anong klaseng project ang pinagbibidingan natin? Alam namin, isang pampublikong ospital na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Ospital na walang perang mahihirap. May hirap nga. Pero patuloy pa rin nagbabayad ng buwis para pasweldohin ang mga tao ng gobyerno. Maging ito'y buhaya, pating, linta, o lawing mapanila. May laman yata yung sinasabi mo, Mr. Orbos. Ang ibig kong sabihin ay marami ng building dyan ang gumuho. Marami ng tulay nang dahil lamang sa kunting lahar ng sumabog ang pinatubo ay natangay. Alam mo ba kung bakit, Mr. Alincaste? Ang bakal na ginamit, imbes na maging ganito, ay naging ganito. Kaya madaling gumuho. At sa semento naman, sa isang sako, ay isang truck na buhangin ang nihalo. At sino nagpapasan? Ang mga may hirap na sinasabi ninyo. Kami bang pinagbibintangan mo, Mr. Orbos? Mr. Araneta, marami ng bugok sa pamahalaan. Huwag na natin dagdagan. Malansambo nga mo, Mr. Orbos. Baka nakakalimutan mong narito ka sa pugad ko. At pwede ka namin patayin ngayon din. Bakit hindi mo gawin? At nang pare-pareho na tayong paglamayan. Tandaan mo ito, Mr. Alincaste. Ang sisiw
ay nagtatago, tumatakbo, nagkukubli, dahil takot sa kuko ng mga lawit. Pero pag ang sisiw ay nasukol, ito'y lumalaban. Makatuka man lamang.